Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. Muli ito ang inyong tagapag-report na si DJ Luis. At ito na nga ang update natin ngayon para sa ating binabantayang bagyo na si Super Bagyong Uwan. Let's go! Nakataas na po sa buong Luzon at ilang parte ng Visayas ang signal number 1 and signal number 2. At kasama nga po ang probinsya ng Rizal sa signal number 2. Bilang paghahanda pa yan sa bagyo. Kahit hindi pa nararamdaman ang bagyo, ay tinataas po yan para tayo ay makapaghanda. So alam niyo na, let's go! Ito po ang latest track ng bagyo. Okay, kung saan siya ay nananatiling ganun pa rin. Bagamat ito ay nagbabago ng kaunti, bahagya siyang bumaba, ngunit ang kanyang track ay patuloy pa rin pataas, panorte. Alright. Dito naman. Okay, kung makikita nyo si Typhoon Uwan, siya ay may lakas ng hangin na umaabot sa 150 km per hour. At pagbagso naman ng hangin na umaabot sa 185 km per hour. Kumikilos ito ng hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. So, baka magtaka kayo kung bakit ang forecast natin kahapon, sabi ko, ay Lunes ito tatama or maglalandfall sa ating kalupaan sa Luzon na bahagi ng Pilipinas. Ay, mga kaibigan, ito ay sa kadahilanan kaya naging linggo na lang na mararamdaman natin ang hagupit ni Bagyong Uwan ay dahil bumilis nga ang acceleration nito o pagkilos. Sa dating 20 km per hour to 25 ay naging 30 km per hour na ang pagkilos ito. Hilagang kanluran papunta Pilipinas, mga kaibigan. At kung makikita nyo, bukas, tomorrow, November 9, nakataas na po ang ilang parte ng Luzon at Visayas sa yellow, orange, at red. Nakataas po ang red alert sa red rainfall alert sa Bicol region, kung saan dyan unang mananalasa si Bagyong Uwan. Samantala sa probinsya naman natin sa Rizal ay nakataas pa lamang ang yellow rainfall warning. Bukas yan. Subalit, pagdating ng tanghali ng linggo, kung saan lumalapit na si Bagyong Uwan sa ating kalupaan, gayon din sa norteng bahagi at sentral na bahagi ng Luzon, ay ito na nga, halos buong Luzon ay nakataas sa red rainfall warning. Ano po ito? Ito po ay ang pag-ulan na umaabot sa 200 millimeters of rain shower. Alright, so napakadami po niyan. At ang orange naman, na kung saan nakapaloob tayo dito sa orange rainfall warning, ang probinsya ng Rizal ay makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rain showers. At sa yellow rainfall warning naman ay ang mga nasa bandang South Luzon na. Pabisayas na to, mga kababayan. So tuloy natin. Pagdating naman ng Lunes ng tanghali hanggang kinabukasan ng Martes, ito ay nangaunti na lamang ang mga warning, na kung saan ang may warning na lamang ay Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales, na kung saan puro yellow warning at ang La Union na lang at Benguet or Baguio ang may orange rainfall warning, sapagkat papaalis na niyan si Bagyong Uwan. Samantalang ito naman ang mga lugar na posibleng direkta maapektuhan ni Bagyong Uwan. Nakapaloob ang mga nasa norte at central na bahagi ng Luzon. Nakapaloob sila sa extreme risk. Samantalang nakapaloob naman sa high risk ang mga lugar ng NCR
at lugar ng South Luzon. Kung makikita nyo dito sa ating screen. At sa moderate risk naman, ibig sabihin moderate lamang, hindi ganun kalala. Dahil medyo malayo na sila sa bagyong Uwan o nasa outer band na, ay yan po yung mga nasa parting Visayas na. At pinakang baba na ng Luzon. Okay. Dumako naman tayo dito sa kabila. Sa ating weather forecast ito mga kaibigan, yan po ang ating kasalukuyang kuha mula sa satellite view image, video, dito naman sa WIDI. Yan po yung palapit na. Bumabangga na po ang mga kaulapan niyan sa ating ilang parte ng Pilipinas. At kung makikita nyo rito mga kaibigan, mga kababayan, ito po ang kasalukuyang lagay ng ating bagyo. Alright. Habang papalapit yan ay lumalakas na yan at naging super typhoon na yan nga. Kung mapapansin nyo, nagkakaputi na siya sa manggilid. Sa may gilid ng mata, yan po yung pinakamalakas hangin at bagyo. Nahangin pala at ulan. Alright. Kung mapapansin nyo, una siya maglalandfall sa Bicol region, Catanduanes. Pagkatapos niya ay ang magiging kilos na niya ay pa-north. Pa-north-north yan. So, dito na tayo. Pagkatapos niya maglandfall sa Bicol region, ay unti-unti siyang tataas, kikilos ng west-northwest. Okay, pagkatapos niyan, linggo yan ng hapon, ramdam na natin yan ng hugupit ni Super Bagyong Uwan. Kaya naman, mga kaibigan, panatilin natin na tayo ay ligtas at ready pagdating ni Bagyong Uwan bukas, mga kaibigan. Magtatagal ang pananalasa at mararamdaman ang bagsik ni Bagyong Uwan mula linggo ng tanghali o hapon hanggang Lunes ng umaga. Kung makikita nyo rito, ayan na nga, tatama na siya. Ang pangalawang landfall niya ay sa Baler, Aurora yan. Basta Aurora part yan, mga kaibigan. Ayan na, pagtama niyan, yan na yung peak ng Bagyong Uwan. Pagtama sa Luzon. Alright. Habang nananalasa yan ay syempre tumatakbo ang oras pagdating ng Lunes ng tanghali. Syempre medyo ramdam pa rin ang bagyo dahil hindi pa tuluyan nakakalayo, pero hindi na ganun kalala. Okay, ganun na lang. So ito yung sinasabi natin. Magtatagal siya sa may West Philippine Sea sa kanlurang bahagi ng ating Pilipinas. Ayan na nga. Pagkatapos niyan ay sa araw ng Miyerkules ay lalabas na yan ang ating PAR at sa araw ng Huwebes tatama yan sa bansang Taiwan. Tatama siya ng isang ganap na typhoon, Bagyong Uwan sa Taiwan, mga kaibigan. So yan na naman po muna ang ating update ngayon, ngayong araw, mga kaibigan. Stay safe and always pray. Let's go, mga kaibigan. And pasamantala mo na magpapaalam ang inyong weather forecaster, weather news reporter. Bye-bye! See you!